Alam niyo ba mga boss na isa lang ang bed spacer dito sa Dubai? Pero hindi yun naging hadlang para makapagsimula ako bilang isang online seller. Kasi yung space ko talaga masikip, talagang as in bed na bed lang talaga yung meron ako. Wala akong studio, wala akong anumang space para makakagawa ko ng maraming pictorials. Dahil sa hilig ko rin sa pagbebenta ng damit at wala rin naman akong sapat na puhunan para makapagsimula ng mga brand new. So pag-uukay yung pinasok kong pag-online selling. Kaya gusto kong i-share sa inyo kung paano ba ako nagsimula at ano ba ang naging journey ko in 3 years na pagbebenta ko sa online. Noong simula, try lang. Kung sino lang makagusto. Minsan nga kahit parang basahan, kinukuha ko eh. Kung minsan nga parang ako lang ata nakakagusto. Pero yung mga buyer hindi nila gusto, kaya ang ending natutulog yung puhunan. Hanggang sa dumating ang panahon na meron na ako nakikilala, nagkakaroon na ako ng idea, no? Nakikipag-unahan na ako, halbutan dito, halbutan doon, hanggang sa umabot yung interest ko na parang wala na akong inuorasan. Pag may free time ako, magpabalik-balik ako. Yung community ko, mga kaibigan, mga kasama ko sa trabaho, solid din talaga, supportan nila, kaya salamat sa inyo mga tropa. Sa totoo lang, hirap din talaga makakuha ng mga buyer sa online. So parang inabot din yata ako ng kalahating taon bago ako nagkaroon ng mga ibang tao dun sa page ko. Pero hindi ako sumuko, no? Nagpatuloy lang ako dahil gusto ko talaga yung bagay na yun. Hanggang sa may dumating na rin talaga ng mga solid buyers dito sa area. Hanggang sa doon nalaman ko kung sino ba talaga yung magiging target market ko. Kaya dumami na sila, kaya yung mga taga-ibang lugar gusto rin talaga makabili. At sila na rin yung naging way, no, para magbigay sa akin ng courier para talagang maabot ko sila. Nung nangyari yon, no, pangarap ko rin siya talaga yon. So sobrang tuwa ako noon. Parang feeling ko lumaki yung business ko sa kabila ng isang higaan na to, man. Kaya mas lalo ako nagpabalik-balik sa ukayan, mga boss. Kasi nauubos yung stock. Alam niyo naman ang ukay dito na sa tabi-tabi lang ako. Hindi siya ako ganun consistent. Kaya nakita niyo naman sa mga ibang video, minsan wala tayong nakukuha. So parang minsan natutulog din talaga yung page ko kasi wala akong ma-post. Wala akong ma-ibenta sa mga followers ko. Kaya minsan parang nahihiya na akong sumagot sa mga tanong nila, boss, ano ba bago? Boss, meron ka bang ganito? Nahiya akong sumagot ng wala kasi talagang wala akong nahuhook, wala akong ma-post. Kaya ang sumunod na hiniling ko sa Lord yung magkaroon sana ako ng supplier. Kaya yun, may dumating naman. So sa Cup Game naman, solid din talaga. Kaya ayun, tuloy-tuloy yung benta natin ngayon kahit minsan wala tayong nakukuha sa ukay. Alam kong maiksi pa yung na-experience ko, pero masasabi ko na kahit maliit lang yung business ko, yung 3 years na yon, napaka-solid ng na-experience ko doon. Andun talaga yung dumadating na ginigipit ka talaga sa puhunan kasi medyo natutulog yung benta eh. So, umaabot na lang ng 40 dirhams yung natitira pero talagang nagpiprip pa rin eh. Talagang kaya sobrang solid noon yung 3 years na yon para sa akin. Maganda ang experience yon. Kaya mga boss, hindi talaga hadlang kung ano yung maliit na meron ka eh. Basta gusto mong simulan, gusto mo yung bagay na yun, simulan mo kasi hindi mo malalaman kapag di mo sinubukan. Na kung dati inaabot ng mga buwan bago mabenta yung mga posting ko, kaya sa tulong ng Panginoon, ngayon yung mga posting natin, kung minsan talaga minuto na lang nabebenta na yung mga item. Kaya ang lahat ng pasasalamat ko sa Panginoon kasi yung wisdom talaga ay laging nanggagaling doon, laging nanggagaling sa Kanya. Kaya mga boss, ano man yung gusto mong simulan, kung naliliitan ka sa kung anong meron ka, o kung meron ka mang malaki, mas maganda. So, simulan mo yan. So, para makita mo kasi hindi mo malalaman kapag talaga hindi mo sinubukan. So, yun lang. God bless sa atin mga boss.